So, kung gabi, magandang gabi, at kung araw ay magandang araw naman sa inyo mga minamahal kong mga kaibigan. So, sa pagkakataon pong ito ay atin namang bibigyan ng reaksyon yung isang real video na kung saan ay itinag ako, alam niyo naman, kapag sa pananaw natin ay hindi na ayon sa banal na kasulatan, di atin pong binibigyan ng pag-aanalisa o reaksyon. Kaya pakinggan po ninyo itong aking video reaksyon, at di kahit kayo ay makapag-analisa kung tama nga yung sinasabi ng mga ngaral na ito, na itinatampok sa programa ng pag-aralan natin ministry sa katauhan ni Ginoong Johnson Amican. Pakinggan po natin. Sabi pa nga natin sa una pa lang, ay hindi na kailangan questionin ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat ang Panginoon ay namatay sa isang kamatayang nakakaawa. Pwede namang tubusin tayo ng Panginoon na walang mamamatay. Pwede naman yon. O kaya pwede rin namang ipako si Kristo, pero hindi yung hirap na hirap. Pero bakit ang kaparaan ang ginawa niya para tubusin tayo ay yung hirap na hirap, at kahit na tayo, nanonood man tayo ng mga pelikula, tayo mismo ay naiiyak, mga kapatid, sapagkat gusto ng Panginoon na patunayan sa atin ang kanyang dakilang pag-ibig. Sa panahon na pinarurusahan, kung babasahin po ninyo yung Desire of Ages at saka Story of Redemption, mga kapatid, sa panahon ng Panginoon ay pinapalo, hinahagupit, hindi lang basta latay, sapagkat ang pamalo na ginagamit sa kanila ay mayroong matulis dun sa dulo na pag lumapat, pag hinila, ay dala ang laman ng ating Panginoon. Isang kalunos-dunos na kamatayan. Wala naman tayong tutol. Ating dinadama, ating pinapahalagahan niya ang pag-iibig, yung dakilang pag-ibig sa atin ng ating Panginoong Diyos. Yung pagkabigay ng kanyang bugtong na anak, yung kanyang paghihirap, yung kanyang sakripisyo, yung kanyang kamatayan, yung dugo na nabuhos doon sa Kalbaryo, ay hindi natin yung pinagdududahan. Tunay na hindi natin malirip, yung kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Na bagaman tayo ay makasalanan, ay tayo ay kanyang tinubos sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo. Ang hindi ko lang matanggap, kung kaya bibigyan ko ng reaksyon itong kanyang sinasabi. Yung kanyang sinabi na pwede namang tubusin ang tao nang walang mamamatay. Gusto niyang sabihin na pwedeng tubusin ng Diyos ang kasalanan ng tao na hindi na mamamatay si Kristo doon sa krus. At wari siya ay nagtataka pa kung bakit ganun kahirap ang dinanas ng ating Panginoon. Kung bakit ganun kahirap ang kanyang binata bago siya ay ipinako dun sa krus. At ang sabi pa nga niya ay pwede naman na tubusin ang kasalanan ng tao nang walang mamamatay. Pwede ba yun, mga kapatid? Kung Biblia ang pag-uusapan, ay pwede ba yun? May iba bang opsyon ang Panginoon para tayo itubusin sa ating mga kasalanan at magkaroon ng pag-asa na mapaugnay muli sa Diyos at madala doon sa buhay na walang hanggan? Pwede ba yun? Hindi pwede. Hindi na pwede. Walang ibang paraan ay gagaling pa siya sa Diyos. Ay kung meron sanang ibang pamamaraan, ay hindi na sana niya pinahintulutang mamatay at mabayubay dun sa krus ang kanyang bugtong na anak. Gaano kasakit sa isang ama yun? Na ang kanyang anak ay mababayubay dun sa krus. Hindi lamang nabayubay, kundi inalimura. Inalipusta ng mga tao. Sabi nga sa ibang salita ay dinuwahagi. At
sa isang kalunos-lunos na kamatayan ay pinahintulutan ng Diyos. Napako dun sa krus, kasama ng mga magnanakaw. Nilagay sa isang hayag na kahihiyan. Meron bang ibang opsyon kayong naiisip? Wala na eh. Yun na ang pinakamabuti. Ay gagaling pa tayo dun sa Diyos. Tapos sasabihin niya, pwede. Ay meron pala siyang ibang alam para tubusin ng tao sa kasalanan. Eh ano kaya? Tanungin kaya natin siya. Anong ibang pamamaraan na pwedeng gawin ng Diyos upang matubos ang sanlibutan sa ginagawang kasalanan? Hindi na pwede. Kaya nga kita nyo, kung pag-aralan yung sinasabi niya aklat, the story of redemption o the plan of redemption, sa aklat pa lang ng Genesis, inihula na, propesiya na yan. Paano mo hindi tutuparin yun? Di ba nung ating unang mga magulang, si Eva at si Adan ay magkasala, naalaman nilang sila'y hubad. Sabi ng Panginoon, sino nagsabi sa inyo kayo hubad? Nagtahi sila ng dahon ng igos at itinapi sa kanilang katawan upang makubli yung kanilang kahubaran sa harapan ng Panginoon. Pero hindi inari ng Diyos. Pinalitan. Anong ipinalit? Pinalitan ng balat ng hayop. Doon pa lang, ipinakita na merong mamamatay. Kaya nga merong hayop na namatay, merong nabuhos kaagad ang dugo. Yun ay hula o propesiya na merong Misaya, merong Kristo na tutubos at mamamatay sa kasalanan na ginawa ng tao. Kaya hindi po pwedeng hindi mamamatay yung Kristo para tubusin ang tao sa kanyang kasalanan. Doon pa lang makikita na natin na hindi tama yung kanyang sinasabi. Sa panahon ng paghahandog, ng mga sumunod na mga anak na ni Eva at ni Adan, di ba si Cain at si Abel ay naghandog? Bakit yung sa isa hindi tinanggap? Yung kay Cain ay hindi tinanggap. Samantala magaganda rin. Unang bunga, mga piling bunga ng kanyang mga pananim. Pero hindi nalugod ang Diyos. Yung kay Abel, ay bakit naging mabangong samyo at katanggap-tanggap sa Diyos? Kasi merong dugo na nabuhos. May buhay na namatay. At iyon ay umaanino rin, humuhula sa Kristong darating na mamamatay. Sa kordero ng Diyos na siyang mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Hindi po pwede. Yung kanya sinasabi na po pwede namang hindi mamatay. Sa paglipas ng panahon, nakita natin yung mga paghahandog ng mga hayop. Yun ang tinutukoy. Humuhula sa darating na Mesiyas. O sa panahon ng Israel, bukod sa 10 utos, di ba nagdagdag pa ng kautusan dahil sa pagsalangsang? Alin yun? Yung sanctuary. Kung saan ay doon ginagawa yung mga seremonyal na paghahandog. Yung mga hayop na dinadala doon. Na kapag nagkasala yung isang Israelita, upang siya'y mapatawad sa kanyang kasalanan, ay magdadala siya doon ng hayop. At sa pamamagitan ng saserdote at ng mga seremonyales, yung hayop ang mamamatay para sa kanya, at sa pamamagitan ng saserdote ay ihingi siya doon ng tawad sa luklukan ng awa doon sa kabanal-banalang dako. At sa ganung mga pamamaraan ay napatatawad ang Israel. Naniniwala sila'y napatatawad sa kanilang mga nagawang kasalanan. Yun ay humuhula at tumutukoy din sa darating na Misaya na mamamatay para sa kasalanan ng mga tao. Ay kapag hindi namatay ang Kristo, ay di sasablay yung hula.
Kapag sinabi niyang pwede namang tubusin ang tao sa kanyang kasalanan ng walang mamamatay. Amo yun? Walang ganon sa banal na kasulatan. Hindi po pwede yun. Marunong pa siya sa ating Diyos. Ba't hindi niya tinuruan? Pwede namang hindi mamatay, wag na lang. Maawa ka dyan. Ito, may iba akong paraan. Ano kaya? Ano kayang paraan na alam ni Ginoong Johnson Namikan at nasabi niyang pwedeng matubos ang tao sa kanyang kasalanan ng walang mamamatay, nang hindi mamamatay ang ating Panginoong Hesus doon sa cross? Bakit daw ganun kahirap ang dinanas? Gustong ipakita ng Kristo, gustong ipakita ng Diyos sa sansinukob o sa buong sanlibutan sa mga tao kung gaano kasama yung kasalanan. Sabi niya, nagbabasa siya ng Desire of Ages, The Story of Redemption. Bakit daw namatay pa ng ganong kahirap at kalunos-lunos na kamatayan? Hinulaan yan Aklat ng Awit, Kapitulo 22. Sabi rito sa talatang 1, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit ka napakalayo sa pagtulong sa akin at sa mga salita ng aking pag-angal? O Diyos ko, ako'y humihiyaw sa araw, ngunit hindi ka sumasagot, at sa gabi, at hindi ako tahimik. Ngunit ako'y uod, at hindi tao, duwahagi sa mga tao, at hinamak ng bayan. Silang lahat na nakakita sa akin ay tinatawa ng mainam ako. Inilalawit nila ang labi, iginagalaw nila ang ulo na sinasabi. Maraming sinasabi, maraming mga pagkutya. Iginagalaw yung kanilang mga ulo. Siguro pailing-iling, anong nangyari sa taong ito? Dinuwahagi ang sabi roon. Huwag mo akong layuan sapagkat kabagabagan ay malapit sapagkat walang tumulong. Ako'y nabuhos na parang tubig sa talatang 14. At lahat ng aking mga buto ay nangapapalinsad. Ang aking puso ay parang pagkit. Natutunaw ito sa loob ko. Ang aking kalakasan ay natuyo na parang bibinga. At ang aking dila ay dumidikit sa aking ngalangala. At dinala mo ako sa alabok ng kamatayan. Propesiya yan, talagang from Genesis hanggang dito. Maraming humuhula na ang Kristo'y mamamatay. Talaga. Sa hindi basta kamatayan, kundi mahirap na karanasan. Sapagkat niligid ako ng mga aso, kinulong ako ng pulutong ng mga manggagawa ng masama. Binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Aking maisasaysay ang lahat ng aking mga buto. Kanilang minamasdan at pinapansin ako. Hinapak nila ang aking mga kasuotan sa gitna nila at kanilang pinagsapalaran ang aking kasuotan. Nakita natin kung gaano kalayo ito. Aklat ng mga awit doon sa katuparan ay ipinagpauna. Kaya inihula yun Ay bakit sasabihin mong pwede namang hindi mamatay? Pwedeng tubusin ang tao sa kanyang kasalanan nang walang mamamatay. Bakit niya sa ganung kahirap na kamatayan? Ipinakita na ng banal na kasulatan. Aklat ng Isayas, Kapitulo 53. Ganito naman po ang pagkasabi. Ito'y hula din sa magaganap sa ating Panginoon. Hindi natin po pwedeng pabulaanan yan. Hindi yan pwedeng hindi matupad. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman. At gaya ng isa na pinagkabulihan ng kanilang mukha ng mga tao,
na siya'y hinamak at hindi natin hinilagahan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsan. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Siya'y napighati, gayon man ang siya'y dinalamhati ay hindi nagbuka ng Kanyang bibig. Gaya ng kordero na dinadala sa patayan at gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit sa Kanya ay pipi. Gayon may hindi niya binuka ang Kanyang bibig. Sa pamamagitan ng kapighatian at kahatulan ay dinala siya at tungkol sa Kanyang lahi, sino sa kanila ang gumunita na siya'y nahiwalay sa lupain ng buhay? Namatay nga, nahiwalay sa lupain ng buhay. Dahil sa pagsalangsang ng aking bayan ay nasaktan siya. At ginawa nila ang Kanyang libingan na kasama ng mga masama at kasama ng isang lalaking mayaman sa Kanyang kamatayan, bagaman hindi siya gumawa ng pangdadahas o wala mang anumang karayaan sa Kanyang bibig. Gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Inilagay niya siya sa pagdaramdam pagka iyong gagawin ang Kanyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan. Makikita niya ang Kanyang lahi. Pahabain niya ang Kanyang mga karawan at ang pagkalugod ng Panginoon ay lalago sa Kaniyang kamay. Malaong panahon na, bago pa dumating yung katuparan sa ating Panginoong Jesucristo, ay inihula na, ipinakita na ng mga propeta ang mangyayari sa ating Panginoong Hesus. Sasabihin mo ngayon pupwede namang hindi mamatay? Pupwedeng tubusin ang kasalanan ng tao na walang mamamatay? Dapat anya siya ay pwedeng mapako sa krus, pero wag naman anyang ganong kahirap. Inihula ng banal na kasulatan. Paano natin tututulan yan? Ibig mo sabihin babaguhin mo yung propesiya para mangyari yung iyon na mamatay na hindi mahirap. Pupwede pala yun. Ba't hindi mo sinabi agad? Para nagawa ng Diyos. Kung mas magaling yung iyong pamamaraan kaysa pamamaraan ng Diyos. Para matubos tayo sa ating mga nagawang mga kasalanan. Kaya, ayos na sana yung iyong pagsesermon, ayos na sana ang iyong topiko. Yun lang Nasasabihin mong pwedeng tubusin ng tao sa kasalanan nang walang mamamatay. Yun ang malaking sablay. Walang ganong itinuturo ang Biblia. Kahit sa panahon ng ating Panginoong Hesus paulit-ulit niyang sinabi at isinaysay sa kanyang mga alagad na siya'y mamamatay. Hindi rin naniniwala yung mga alagad Kahit nga si Kristo nanalangin. Ama, kung maaari lumagpas sa akin ang sarong ito, ngunit mangyaring iyong kalooban, huwag ang sa akin. Yun ang panalangin ng ating Panginoon. Ayaw niya din sana siya mamatay. Kaya nga sabi niya, kung maaari, ay lumagpas sa akin ang sarong ito. Ay lumagpas ba? Hindi. Kasi nga, yun ang pamamaraan ng Diyos. Yun ang pinakamabuting pamamaraan at perfect na pamamaraan. Ay gagaling pa ba tayo sa Diyos? Kung meron pang ibang pamamaraan. Gaya ng sinasabi mong pwedeng tubusin ng tao sa kanyang kasalanan nang walang mamamatay. Bakit masyadong pahirap ang ginawa sa ating Panginoon? Kinu-question mo yung naranasan ng ating Panginoon. Ipinakikita nga sa atin. Ipinakikita sa sinukob kung gaano kasama ang kasalanan. Kaya naging ganun ang karanasan ng ating Panginoong Hesus.
Ay kung hindi mamamatay ang ating Panginoon, hindi sasablay ka na dun sa iyong doktrina. Marami kang sinagasaan. Ay paano yung sinasabi sa 9:26 ng Daniel? Saan mo ngayon dadalhin yun? Kung hindi mamamatay ang ating Panginoong Hesus, di sasablay na yung iyong hula, yung 2,300 years. Saan mo isisingit ito? 9:26 ng aklat ng Daniel. Sabi rito, at pagkatapos ng 62 sanglinggo, mahihiwalay ang pinahiran at mawawala ng anuman at gigibain ang bayan at ang santuaryo ng mga tao ng prinsiping darating. At ang wakas niyaon ay sa pamamagitan ng baha. Ang hanggang sa wakas ay magkakaroon ng digma, mga pagkasira ay ipinasiya na. Saan mo dadalhin ngayon? Pagkatapos ng 62 sanglinggo, mahihiwalay ang pinahiran. Yun ang hula sa ating Panginoong Hesus. Mamamatay ang Kristo after ng 62 weeks. Ay di ba, lagi ninyo yung sinasaysay at magagaling kayo dyan sa chronology na yan, sa mga prophetic view na yan? Mahihiwalayan niyang pinahiran at mawawala ng anuman kasi nga magigiba yung santuaryo. Mawawala ng mga paghahandog. Kasi si Kristo na yung handog na minsan at magpakailanman. Nung siya ay mamatay dun sa krus. Yun na, hiwala yung pinahiran. Ay paano sasabihin mong pupwede na tubusin ang tao nang walang mamamatay? Di hanggang ngayon, naghahandog pa tayo ng baka. Paano kung wala akong baka? Di tapos. Hindi na ako mapapatawad sa aking kasalanan. Hindi naman pwede yung pusa nung aking anak. At yun ay karumalduman. Madami. Meron dito mga pusa ay kagaganda. Kaso, di naman pwedeng handog yun. At karumaldumal yun. Ay, paano gagawin natin ngayon sa ating hindi tayo umali sa sumpa ng kautusan? Marami kang sasagasaang doktrina kapag isinama mo yung iyong sinasabing iyon. Na pwedeng tubusin ang tao sa kasalanan nang walang mamamatay. Ay, wala. Mali yun. Walang ganong itinuturo ang Biblia. Ay, ang Diyos ay Diyos ng katarungan at ng pag-ibig. Diyos ng habag at ng justice. Kaya, hindi po pwede yung sinasabi mo, kapatid. Ito, hindi ko na sana ito papansinin kasi magagalit na naman sa akin itong mga tagasunod mo wala naman ako magagawa kasi ako ay nag-comment dun sa'yo ang sagot mo naman ay iba. Kaysa ako yung mag-text ng mag-text, mag-type ng mag-type doon, mag-type ng mag-type, response at ipaliwanag sa iyo yung iyong sinasabi. Di ginawa ko na ito. Para sa kapakanan ng mga ibang nagsisipakinig. Kasi mapanganib yan Tatanim sa isipan ng mga tao yung maling aral. Wala namang itinuturong ganun ng Biblia. Walang ganung itinuturo ang Biblia. Sabi ko sa iyo, hindi tama yun, walang ganung aral ang Biblia. Na hindi pwede yung walang mamamatay para matubos ang tao. Ang response mo sa akin ito, basahin ko yung response mo. Ang sabi ko dito sa una, yun nga, sabi ko, pwede daw tubusin ang tao nang walang mamamatay? Sabi ko, kabulaan ng aral yan. Ni Ginoong Johnson Amigan. Comics na naman ang yung binasa. Ngayon, nasagot mo naman sa akin, Max Bileno, sabi mo. Kinul mo yung pangalan ko, kaya nabasa ko. Sabi mo, si Pastor Durante, mali para sa iyo.
Si Pastor Ilyoma, mali din para sa iyo. Ay ako pa kaya ang hindi mo maliin? Diba? Ayan sabi mo. Napakagaling at napakatalino mo kasi. Sana, huwag mo sobrahan ang talino mo. Kagaya ka na ng dating anghel. Sino yung dating anghel? Di sa Satanas. Kita mo yung mga hagis nila na yan. Okay lang. Sanay na ako dyan sa kanila eh. Mas marunong ka pa sa Diyos. Ay ako pang ginawang mas marunong sa Diyos. Eh pagka binulay-bulay mo siya, ang mas marunong pa sa Diyos. Kasi sabi niya, pwede naman natubusin ang tao nang walang mamamatay. Eh di marunong ka pa sa Diyos. Ay yun ang pamamaraan ng Diyos. Tapos sasabi mo pwede, pwedeng hindi, pwedeng walang mamatay. Eh sino mas marunong pa sa Diyos? Sabi dito, sabi mo pa, baka pwedeng bawasan mo ang kaunti ang talino mo kasi hindi maganda ang naging epekto. Alam mo kapatid, Ginong Johnson Namikan, ako'y hindi matalinaw. Ha? Ang masasabi ko lang ay talagang malila ang yung inyong itinuturo. O nabanggit mo yung kay Pastor Durante. Hindi naman sa lahat ng itinuturo ni Pastor Durante minamali ko. Doon lang sa parting iyon, nasasabihin niyang alam ni Kristo, katulad ng aral ninyo. Alam ni Kristo, alam ng mga demonyo, yung oras at araw ng pagbabalik ni Kristo. Hindi kayo mali yun. Hindi ako magaling. Hindi ako yung matalino. Biblia. Biblia naman ang ating pinagbabatayan eh. Banal na kasulatan ang aking pinagbabatayan. Yung Biblia ang nagsasabing mali, yung inyong itinuturo. Kaya alam ko yung pangungutya mo, sabi mo sobrang talino ko. Hindi nga ako matalino. Kayo nga mga nakapag-aral. Ako hindi nakapag-aral. Ako hindi matalino. Nagbabasa lang ako rin. Kumbaga sa tumutugtog, nakakautay din gumitara, hindi katulad yung mga eksperto. Ganun lang ako. Ay alam ko rin yung nota. Alam ko rin yung mga key. Kaya alam ko pagkasala sa nota, sala sa key. Eh kasi may tainga rin akong nakakarinig eh. May batayan din ako. Ito ang ating sukatan. Hindi yung talino ng tao. Kay Pastor Ilyoma, what must I do to be saved? Ayun ang sagot. Anong sabi niya? Wala kayong bahagi. Walang gagawin. Ay sabi naman ni Pablo, meron. Manampalataya. Ay anong ginawa nung kawal? Nanampalataya, nakinig ng salita ng Diyos, nagpabautismo. Wala bang gagawin yon? O, Biblia ang may sabi. 16:31. Ay paano sasabihin kung tama yun ay mali nga sa Biblia? O ito namang sa iyo, ay kayo ay parang naghihinanakit sa akin o nagagalit. At sasabihin mo ako sobrang talino. Ito namang sa iyo, sasabihin mo naman, pwedeng tubusin ng Diyos ang tao sa kanyang kasalanan nang walang mamamatay. Tama ba yun? Paano hindi ko masasabing mali? Ay kaliwanag naman ang nababasa sa Biblia. No. Ay di, ang mag-isipi yung nakikinig. Eh kung naniniwala naman sa inyo, wala naman akong problema doon. Ang akin lang ay magkaroon ng pagbabatayan, pagbubulay-bulay. Yung mga nagsisipakinig. Yun ang aking concern. Ay kayo naman, hindi na kayo pwedeng turuan at magagaling kayo. Ay di ang akin lamang concern ay yung mga kapatid na nakakarinig. Magkaroon ng pagbabasihan. Hindi yung amin lamang ng amin ay, alam nyo, katulad nga sabi ko, ako'y nakakautay tumugtog, pero rhythm, ganun yung mga company. Eh, alam ko rin yung nota, yung aking pinag-aaralan din yung tinatawag nila mga, bago ko nang tutuwa kasi ako doon sa mga marurunong ng mga adlib, yung magagaling mag-solo.
yung nakakapaglagay ng mga adlib sa kahit anong kanta, yung pala may tinatawag silang pentatonic. Yun, yung 5 chord na alam nila. Eh kapag ang tumutugtog, ay alam yung tinatawag na pentatonic na yon, ay kahit saan niya dalhin ay tama sa nota. Magandang pakinggan. Ay siyempre, pag nakikinig ay marunong, pag sumala yon, ay kita, dinig, halatado. Pero doon sa hindi nakakaalam, ay di, amin nga lang ng amin. Oh, ganda. Galing. Eh, hindi mo alam, sablay na. Ay doon sa nakakaunawa, katulad ng ibang nakikinig sa'yo, ay kitang-kita agad yung sablay. Kung sa tumutugtog, kitang-kita yung sablay ng tipa. Ay sala ay sintonado eh. Sala sa family chord. Ay, atin lang itinatama. Lalagyan natin ng komentaryo para, kasi ang usapin dito hindi naman basta. Buhay na walang hanggan ang nakataya dito, ito aral ng Diyos. Ay kung paniniwalaan kayo ng paniniwalaan ng tao. Kaya nga, pinakikita ko lang. At ang atin naman pinagbabatayan, di, basahin nyo rin ang aking sinasabi. Pagbulay-bulayan nyo rin. Hindi ko naman pinipilit na kayo maniwala sa akin. Sinasabi ko lang yung nakasulat sa banal na kasulatan. At di, ang tao o kayo, bahalang magpasya. Tama ba yun? Tama ba yung sinasabi mo? Pwedeng mamatay pero hindi ganun kahirap. Bakit pinahirapan? Ay pwede namang tubusin ng tao nang walang mamamatay. Walang ganun. Hebreo 9:22. At ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Ay paano tayo mapapatawad kung walang mamamatay, kung walang nabuhos na dugo? Basahin mo ang aklat ng Hebreo, Kapitulo 8 hanggang Kapitulo 10. Mababasa mo doon. Yung mga baka, mga kambing, mga bulong baka na pinapatay ay sabi ron ay hindi makapag-aalis ng kasalanan niyon. Yun ay umaanino lamang. Ang tunay na mag-aalis ng kasalanan ay sino? Yung kordero ng Diyos. Si Kristo. Na siyang nabayubay dun sa krus. Yun ang mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Eh hindi pwede. The wages of sin is death. Kaya tinupad ni Kristo yung hula. Nang magkagayoy sinabi ko, narito, ako'y pumarito sa balumbo ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Kalooban yun ng Diyos. Huwag ninyong isipin ako'y naparito upang alisin o sirain ang kautusan at ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain kundi upang tupadin. Kaya tinupad niya yung hula ng mga propeta. Yung law, tinupad niya. Yun ang sinasabi. Yung kautusan ng santuaryo. Tinupad niya. Yung hula ng mga propeta. Kaya ang sentro ng banal na kasulatan ay walang iba kundi yung pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Ang sentro nito yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Datapwat ay pinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Kaya nga, from Genesis to Revelation, ang ipinahayag ay yung pagtubos ng ating Panginoon. Yung hindi malirip niyang pag-ibig. For God so, sapagkat gayon na lamang, ay walang maikapit na tamang pangungusap eh. Kaya ang inilagay na lang, for God so loved.
Gayon na lamang. For God so loved the world so much. Kapos ang talasalitaan ng kahit na Hebrew, kahit Grego, kahit English, kahit Tagalog, walang sapat na salitang may kakapit sa pag-ibig na inialay ng Diyos sa kanyang mga nilalang. Kaya nga nabuwis yung kanyang buhay. Hindi po pwede. Hindi po pwedeng hindi siya mamamatay. Kaya hindi rin pwede yung sinasabi mo. Mag-isip-isip lang. Mag-isip-isip lang tayo. Napakadaming sulat ni Ellen G. White. Yung nga sinasabi, binabanggit mo ang aklat Desire of Ages, The Story of Redemption, ay makikita mo doon na hindi pwedeng hindi mamamatay ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat sabi nga ron ay, ang pagsalangsang sa kautusan ay kasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ay ang Diyos, ang gobyerno ng Diyos ay gobyernong makatarungan. Siya ay Diyos ng katarungan, pero Diyos din ng kahabagan. Ay kung tutubusin niya ang tao nang walang mamamatay, ay di nalabag yung kanyang prinsipyo, yung kanyang gobyerno. The wages of sin is death. Lalabagin niya yun. Ay di magtatagumpay si Satanas. Yun ang bintang ni Satanas ng gobyerno ng Diyos ay hindi makatarungan. Sabi mo, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Bakit hindi mo pinatay ang mga yan? Hindi mahina ang iyong gobyerno. Pero ang Diyos na may Diyos ng kahabagan, Diyos ng pag-ibig, Diyos ng kaawaan. Aklat ng mga awit, 85 talatang 10. Mercy and truth are met together. Righteousness and peace have kissed each other. Kaawaan at katotohanan ay nagsalubong. Katuwiran at kapayapaan ay naghalikan. Yun ang dahilan. Kung kaya't pinahintulutan ng Diyos ng kanyang bugtong na anak ay maghirap ng gayon na lamang. Mabayubay doon sa krus. Mamatay. Mabuhos ang dugo. Yun ang prinsipyo ng Diyos. Siya ay Diyos ng katwiran at Diyos ng kahabagan. The wages of sin is death. Siya na may naaawa. Nahahabag siya sa kanyang mga nilalang. Ay paano naman yung kanyang prinsipyo? Therefore, sila din ang gumawa ng paraan. Yung kanyang bugtong na anak ang magbabayad ng kasalanan ng sangkatauhan. Siyang mamamatay upang masunod ang hinihingi ng kautusan. Siya Diyos ng katuwiran, katarungan. At sa gayon naman ay naipahayag niya ang kanyang pag-ibig upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi ni David sa aklat ng mga awit, habang minamasdan ko ang gawa ng iyong mga kamay, sabi niya, ano ang tao? Upang iyong dalawin siya. Ay ano nga naman ang tao? Dito namatay ang ating Panginoong Hesus. Ay sa dami ng sansinukob. Kapag binulay-bulay mo ang ginawa ng Panginoon ay sikip sa iyong utak, sikip sa ating kaisipan. Kapag sinasaysay sa akin ng aking anak yung tungkol sa siyensya, yung tungkol sa kalawakan, sa mga naririyan na nilikha ng Diyos ay talagang ikaw ay mamamangha. Ay alabok lang ang earth. Halos hindi mo makita.
kapag pinagmasdan mo yung laki ng sansinukob na nilalang ng Panginoon. Hindi mo makikita kung hindi mo gagamitan ng mga magnifying glass o mga instrumento para makita mo. Pero sabi nga ni David, ano ang tao? Ano kami? Ano ako? Upang iyong dalawin. Ay dito namatay ng ating Panginoon. Dito nagbuwis ng buhay ang bugtong na anak ng Diyos. Para kanyang maibalik muli sa Kanya. At makasama niya magpasawalang hanggan. Kaya hindi po pwede yung sinasabi mo. Yun ang plano, yun ang panukala, yun ang pinakamabuting iniisip ng Diyos. Upang ang tao ay matubos sa kanyang mga kasalanan. For God so loved the world so much that He gave His only begotten Son, so that everyone who believeth in Him should not perish but have everlasting life. Datapwat ay pinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa. Si Kristo ay namatay dahil sa atin. Kaya siya'y namatay ay dahil sa atin. At yun ang pinakamabuti na pinanukala ng ating Panginoong Diyos. Kaya hindi po pwede yung sinasabi mo na po pwedeng matubos ang tao sa kanyang kasalanan nang walang mamamatay. Kaawaan at katotohanan ay nagsalubong, katuwiran at kapayapaan ay naghalikan. Justice and mercy, kiss each other. Dahilan sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Nabigyan ng katarungan ang hinihingi ng kautusan at naipahayag naman niya ang kanyang pag-ibig at habag sa sangkatauhan. Walang nasira sa kanyang prinsipyo. Walang nagiba sa kanyang gobyerno. Naipakita niya yung kanyang pagiging matuwid, mahabagin, makatarungang Diyos na manlalala. Isang comment mula sa sulat ni Mrs. White ang gusto kong basahin sa iyo. Sabi rito, God's love has been expressed in His justice, no less than in His mercy. Justice is the foundation of His throne and the fruit of His love. It had been Satan's purpose to divorce mercy from the truth and justice. He sought to prove that the righteousness of God's law is an enemy to peace. But Christ shows that in God's plan, they are indissolubly joined together. The one cannot exist without the other. Kaya ngayon, justice at pag-ibig, justice at habag, ang sabi ro na the one cannot exist without the other. Desire of Ages 762. Kaya hindi maaari yung sinasabi mo na po pwedeng tubusin ang tao sa kasalanan nang walang mamamatay. Alam mo, sa yan ikaw ay na lang Kasi sa kagustuhan mong may deliver ng magandang iyong sermon. Sabi nga ni Ellen G. White doon sa kanyang sulat ay ganito. Ngayon, nais kong sabihin sa iyo mga kapatid, dapat kang mag-ingat na huwag ifasten, sabi ron, sa mga vagaries. Alin yung mga pananalitang flowering words, yung mga sa kagustuhan mong may deliver ang iyong sermon na maringgang ka ng sabi nga bago, ikaw ang original, sa iyo palang narinig, para medyo angat-angat, hindi ordinary. Sa pagpapalamuti mo, yun ang sinasabi ni Ellen G. White, na iwasan natin iyon. Sabi roon,
Mayroon kami niyang isang mabuting kapatid na ang isip ay nawasak dahil dito. Babasahin niya ang pahina. Pagkatapos ng pahina, itatalikuran ng kanyang isip mula sa kanyang punto. Yan. Magbibigay siya ng ibang adlib. Ay sala na sa tema. Sumasala nga sa tono. Katulad niyan, okay na sana yung iyong pag-deliver, ay sumublay pa, nasobrahan kasi. Ha? Kakarain mo, sabihin mo yun. Pwedeng tubusin ng Diyos ang kasalanan ng tao nang walang mamamatay. Walang ganon. Ang isa pa, nalagpas na nasusulat, ay yung sinasabi niya na basahin daw natin ang Desire of Pages. Makikita nyo dun sa Story of Redemption na nung pinaparusahan ng ating Panginoon ay yung pamalo sa kanya ay merong tulisan niya sa dulong ganyan. At pag lumapat sa katawan ay tumutusok at pag hinatak ay sumasamang laman. Sang kayang pahina yon ng Desire of Pages at saka ng Story of Redemption? Huwag hihigit sa nasusulat. Wala noon sa Desire of Pages at saka sa The Story of Redemption. Ay, yan kahiligan mong manood ng pelikula eh. Mahilig ka kasi manood na sine eh. Kaya kung ano nung napapanood mo. Tapos isasama mo sa sermon, ilalagay mo dun sa Desire of Pages and The Story of Redemption. Di, binintang mo pa kay Ellen G. White yun. Ha? Ay kung gano'n ang pamalo sa mga hinahagupit, di baka hindi na nabuhay si Pablo kung yun din ang nabuhay. Si Pablo ay inabutan din ng pamahalaang Roma, ng Romano. Isa rin sa pamahalaan ng ating Panginoon sa Kristo. Ay sabi ni Pablo, ako'y hinagupit, ako'y pinalo. Makailang beses akong pinalo ng 40 beses, kulang ng isa. Ay, mahirap din yung intindihin kay Pablo yun. Si ate makapitong beses, sabi, hindi ko alam kung ilan. Basta sabi niya siya ilang beses na pinalo ng 40 beses na kulang ng isa. Ay, ito, pinag-aralan ko kung ano yon. Yung pala ang batas doon, kapag nagkasala nga at hinatulan ng ganung papaluin, hahagupitin, ay yung pala 40 beses napapaluin ng isang may kasalanan ng karapat dapat sa ganung parusa. Pero yung pumapalo, kapag ka naman sumubrang palaw, ay magtatamo din ng parusa. Kaya ang ginagawa ng pumapalaw para hindi makalagpas, hindi binabawasan ng isa lagi. Siguro pagkabilang ng 39, tama na at baka makalambas ako naman ang maparusahan. Kaya pala sabi ni Pablo, makailang beses akong pinalo ng 40 kulang ng isa. Di 39. Kaya pala ganun yun. Yung mga ganyan sinasabi niyang, pagka may nakaganyan, parang biwas, parang kawil. Hindi, matatanggal agad yun. Hindi mo matatanggal. Ako ngayon pag yung maliit lang na biwas, yung kawil, ako na may nakasama rin ng pangingisda, ay pag tumusok yan na sa'yo, hindi mo basta maalis. Sabi ko sa iyo, wala pati noon. Wala nung sa Desire of Pages at saka sa Story of Redemption. Sabi ni Pablo, huwag hihigit sa nasusulat. Sabi sa Apokalipsis sa'yo, huwag mong dadagdagan. At baka dagdagan ka ng salot. Huwag mo rin babawasan. Kaya nga, mahirap kasi yung panood ka ng panood ng kung ano-ano tapos sasama mo sa sermon mo. Wala namang gayon. Nagpapaniwala kasi dun sa director ng pelikula. Di yun. Ang labas. Kaya yan, sabi nga di kung kayo magdadala ng sermon sa pangangaral, yun lang totoo. Pakabanalin mo sila sa katotohanan ng salita mo, katotohanan.
Kaya nga, the truth will set us free. Kapag hindi totoo ang sinabi mo, paano mo ngayon makakalaya? Di maaalipin niya ng kabulaanan. Ayun, isa pa. Sabi niya, ano pa tanya tayo pag nanonood ng pelikula ay tayo naiiyak. Mahilig. Baka Flor de Luna ang pinanonood dito. O kaya Ana Luna ay nakakaiyak ngayon. Ha? Ano ba mga pelikula para nakakaiyak? Ay, naku po, pelikula ngayon pinanonood ano pa tayo, maging tayo ay naiiyak. Aklat ng Lucas 23:27. At siya ay sinusundan ng isang makapal na karamihan sa bayan at ng mga babaeng nag-iiyakan at nananambitan dahil sa kanya. Datapwat paglingon sa kanila ni Jesus ay sinabi, mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan, kundi tangisan ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga anak. Yun. Ay, huwag tangisan. Sabi ng Panginoon, huwag niyo akong tangisan. Ay, nararapat mangyari sa akin. Parang ganun ang sinasabi niya. Yun ang kahilingan ng Ama. Yun ang kalooban ng Ama. Kaya nga't yun ay nangyari sa Kanya. Sino ang dapat nating tangisan? Tangisan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tangisan ninyo ang inyong sarili pagka ganyan ng mga turo. Yan ang inyong tangisan. Kahit yung inyong mga anak na makakamana ng inyong mga turo na yan, liligaw ninyo yan Kaya mapanganib yung panood ka ng panood ng pelikula. Stick ka lang dun sa sinasabi mong, hindi mo naman nata binabasa yung sinasabi mong aklat, Story of Redemption, Desire of Ages, o Biblia. Kung ano-ano namang mga pelikula pinanonood mo kaya pati yung may mga pako sa dulong ganyan na isang sabi mo, pwedeng walang mamatay. Pwedeng tubusin ang tao sa kasalanan ng walang mamamatay. Naku, mali yun. Siyempre, hindi naman sinasabi kong gano'n. Siyempre, para medyo iba ka sa iba, sikat. Maganda yung mga panalita. Iba yun Bago. Yan. Okay lang. Sumasala sa tono bilib din ako doon sa mga pastor, sa mga lema na magagaling maghanay ng pananalita. Talagang madiin. Pag idinidin ang punto ay talagang tumatago sa iyong puso, sa iyong kaisipan at nagpapalakas. Kung tama ang idinidiin, yung problema yung idinidiin mo na may mali. Di yun ang ano ng tao. Maidodoktrina mo yung mali. Pwedeng tubusin ng Diyos ang kasalanan ng tao nang walang mamamatay. Bakit naghirap ng ganon? Bakit hindi mo nabasang inihula ng banal na kasulatan? Iniisip mong mas marunong ko pa sa Diyos. May iba palang paraan para matubos ang tao, hindi mo agad itinuro. Para hindi na namatay si Kristo. Sabi rito, panatilihin ang iyong isip sa dakilang gawain ng Diyos, sapagkat si Satanas ay tiyak na tatanggalin ka kung maaari. Huwag subukang maging orihinal at bumangon ng isang bagay na hindi mo pa naririnig na pinag-uusapan ng iyong mga kapatid. Marami na ang nawasak sa ganitong paraan. Panatilihin ang isip sa mensahe ng ikatlong anghel. Kapag pinapanatili mo ito, bago ang isipan ng mga tao, makikita nila ang karunungan dito. Ngunit kapag nakakuha ka ng isang napakaraming maliliit na bagay na nakakagulat sa harap nila, nalilito sila tulad ng mga Hudyo. Pagka ikaw ay nag-focus dun sa maliliit na bagay na iyong adlibo, dekorasyon, mga flowering words, na gusto mong ihayag sa tao, yun, nakakalito. Ayan, nakalilito tuloy ang tao sa iyo. Lumalagpas Sabi nga ni Apostol Pablo, huwag magsihigit sa mga bagay na nasusulat. Nahihigit na Doon lang tayo sa it is written. Kasi kapag lumagpas tayo doon,
eh, namamali tayo. Wala akong anuman sa iyo, ang akin lamang ay doon tayo sa turo. Wala akong anumang laban sa iyo. Ang ating pinag-uusapan dito ay doktrina. Kaya nga mga minamahal kong mga kapatid, sa aklat ng mga gawa 17:11, sabi ron ay ngayon, lalong naging mararangal ang mga ito kaysa mga taga-Tesalonika. Yung mga ito na tinutukoy yung taga-Berea, mas mararangal kaysa taga-Tesalonika. Bakit daw? Sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Kaya ang aking may papayo sa mga kapatid ay, kapag kayo'y nakinig, alam mo, nakinig kayo, nakikinig kayo sa akin, ay huwag lamang kayong makinig. Kung hindi, siyasatin nyo rin yung kasulatan. Tingnan ninyo doon kung tunay nga yung aking sinasabi. Kung tunay nga ang mga bagay na ito. At naririyan naman ang referensya. Pinapakita ko naman sa inyo mga talatang binabasa ko. Ang akin lang concern dito ay yung turo. Hindi po, wala pong ganun. Hindi po pwedeng hindi mamamatay ang Kristo sangayon sa banal na kasulatan. Kasi yun ang kanyang katarungan. Yun ang katuwiran at pag-ibig, habag ng ating Panginoong Diyos sa sangkatauhan. Dito, binibigyan ko kayo ng pagkakataon upang magbulay-bulay. Sabi naman sa Tesalonika, unang Tesalonika 5:20, huwag ninyong hamakin ang mga panghuhula. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, ingatan ninyo ang mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya naway naging maliwanag sa atin ng bahaging ito. Kagaya po ng dahilan kung bakit ako'y gumawa ng ganitong reaction video, hindi sa ako'y laban dun sa tao o ako'y merong anumang salubin na kagaya ng sinasapantaha o iniya ko sa nila. Hindi po. Ang akin pong concern ay sa mga tao, sa mga kapatid na kung saan ay nakikinig. Hindi ko rin sila pinipilit o sinasabing maniwala sa akin. Kundi ito pong banal na kasulatan. Ipinapakita ko lang yung other side. Katulad nga ng sabi niya, pupwedeng tubusin ng Diyos ang kasalanan ng tao nang walang mamamatay. Again, mali po yun. Naipakita ko na sa inyo mga katotohanan. Yan ay inihula ng Diyos. Kailangan tuparin ang ating Panginoong Hesus. Yan ang pinaka-the best. Yan ang pinaka-perfect na plano. Wala nang iba, mga minamahal kong mga kapatid at mga kaibigan. Kung merong iba, ginawa sana ng Diyos. Masakit yun, mamatay ang kanyang bugtong na anak. Sa gayong kalunos-lunos na kamatayan. Pero wala nang iba. Kailangang masunod ang kanyang prinsipyo, ang kanyang batas, ang kanyang kautusan. Kalinsabay niya may pahayag ang kanyang dakilang pag-ibig at kahabagan sa sangkatauhang nagkasala. Yun lang mga kapatid. Yes, ating bulay-bulayin ang hindi malirip na pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga ating isuko ang ating buhay sa kanila. Wala tayong ibang gagawin kundi magpasakop, sundin ang kanyang kalooban. Hindi tayo mga tuod. Meron tayong bahagi. Alin yun? Ipasakop ang ating sarili. Lagi nating bulay-bulayin yung dakila at makatarungang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin.
yung hirap, yung dugong nabuhos dun sa Kalbaryo. Purihin natin ang Diyos na dahil doon ay tayo kanyang pinatawad sa ating mga kasalanan. Dahil doon ay tayo mayroong tagapamagitan. Kung tayo man ay nagkasala, mayroon tayong tagapamagitan sama. Ang ating Panginoong Jesucristo ang matuwid. Kaya sana'y sa bahaging ito ay manatili sa ating puso ang pag-asa. Alalahanin natin yung habag at awa ng ating Panginoon na siya ay nabalubay dun sa krus upang tayo kanyang makuhang muli sa kamay ng kaaway. Upang tayo may pagkasundong muli sa ating Panginoon. Kanyang ipinahayag na siya ay hindi galit sa atin. Tayo ay kanyang iniibig. Kaya habang bukas pa yung pinto ng awa, habang ang banal na Espiritu ay nangungusap sa ating mga puso at kaisipan, huwag na nating pagmatigasin ang ating puso. Sa pagkakataong ito'y ating ihayag yung ating pagnanasa, yung ating motibo. Kung gano'n natin nais na tayo makasama niya. Kung gano'n natin nais na tayo magpasakop sa kanya. At ang Diyos ay isang tutulong sa atin. Sa ating sarili wala tayong magagawa. Ngunit sapat ang habag at awa ng Diyos upang tayo kanyang tulungan. At kung magkagayoy tayo kanyang makasama, magpasawalang hanggan. Na yan ang aking dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Salamat po. God bless.